Paano kung sabihin ko na may isang lugar sa South Korea kung saan kusang nagpapakulong ang mga tao? Hindi lang iyon, bukod pa sa sila na mismo ang voluntaryong nagpapakulong sa sarili nila, ay sila na rin ang nagbabayad para lang makulong. Ano nga ba ang kamanghamanghang piitan na ito at bakit kaya talamak ang mga Koreanong pinipiling magpakulong dito? Ang South Korean pop culture ay patok na ngayon sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa nakaka-entertain na K-pop music at nakakakilig na K-drama. Pero sa likod ng kumikinang na impluwensya ng South Korea sa mundo ay isang madilim na katotohanang kinakaharap ng kanilang bansa. Bukod kasi sa mga opas na nagpapabaliw sa mga tao, ay kilala rin ng South Korea bilang bansa na may pinakamataas na suicidal rate sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, ang suicide ay ang pang-apat na pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga tao na nasa edad 15 hanggang 19. Ipinapakita nito na ang pagpapatiwakal ay isang malaking issue na kinakaharap ng mundo na nagsisilbing matinding banta sa kapakanan at buhay ng mga mamamayan. Sa mga nagdaang taon ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga tao na nagpapakamatay at mas lalo itong nagiging kabaha-bahala sa bansang South Korea dahil sa tumataas din itong suicide rate. Ayon sa The Korea Herald, sa bawat 100,000 na tao sa South Korea noong 2002 ay may at least 25.2 na nagpapatiwakan. Ito ang pinakamataas na bilang ng suicide rate sa 38-member Organization ng Economic Cooperation and Development. Ang suicide rate ng South Korea ay higit pa sa doble ng average 10 to 11 suicide deaths na gaya ng ibang bansa na kabilang sa OECD. Napakataas nito kung ikukumpara sa suicide rate ng Pilipinas na pumapalo lang sa 2.5 sa bawat 100,000 na mamamayan. Inilathala rin ng The Korea Times na noong 2023 ay tumaas ng 9% ang suicide deaths sa South Korea noong first half ng taon mula Enero hanggang Hunyo. Ang pangunahing rason na sa paglobo ng bilang ng suicide rate sa kanilang bansa ay ang pag-adjust ng mga underprivileged Koreans upang makabalik sa pre-pandemic normalcy. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng suicide rate sa South Korea ay nakaisip sila ng isang paraan para masolusyonan ito, ang pagtatayo ng isang piitan para sa mga taong willing pumunta rito. Kung iisipin, ang posibilidad na makulong ay isa na ata sa pinakamasaklap na bagay na maaaring maranasan ng isang tao. Pero para sa iba, isa itong grasya na pwedeng maging sagot sa problemang kinakaharap ng daang-daang manggagawang Koreano. Ang Happy Factory o Happy Tory ay isang organisasyon na nagtatag ng isang facility na tinatawag na Prison Inside Me, isang solitary confinement sa kabundukan ng Huncheon City na matatagpuan Gangwon Province sa South Korea. Ito ay piita na dinarayo ng maraming Koreano para voluntaryong magpakulong. Laman ng Prison Inside Me ang maliit na kwarto na animoy prison cells kung saan namamalagi ang mga inmates. Ang solitary confinement na ito ay dinadayo ng mga Koreano hindi para parusahan ang kanilang mga sarili dahil nakagawa sila ng kasalanan, kung hindi para makapagpahinga. Tama, ang Prison Inside may isa lamang mock prison facility na nagsisilbing retreat center upang makapagpahinga ang mga taong pumupunta roon. Ang mga inmates o mock inmates ay pinagsusuot ng blue sets of matching uniforms habang nasa tumutuloy sa isang 54 square foot na kwarto na may maliit na banyo para makapagnilay-nilay. Minimal meals lang din ang siniserve na pagkain sa mga mock inmates kada araw gaya ng lugaw, steamed potato at banana shake. Inaabot ang mga pagkain nila sa pamamagitan ng maliit na lagusan sa kanilang mga kwarto na kagaya ng makikita sa isang mga totoong preso. Ang mga inmates ay pinagbabawalan na gumamit ng mga cellphones o kahit anumang gadgets at bawal din silang makipagkwentuhan sa kapwa nila inmates habang nasa loob sila ng kanilang mga selda. Kapansin-pansin din na walang matatagpo ang mga orasan sa dingding ng solitary confinement na ito. Sa loob din ng kani-kanilang kwarto ay may isang personal diary at ballpen, yoga mat at tea set na maaari nilang pagkaabalahan buong araw. Ang establishmentong ito na sikat sa buong South Korea ay unang tinatag noong 2013 ng mag-asawang No Ji-hyang at Ko Yong-seok. Si Yong-seon ay dating prosecutor na gumugugol ng mahigit kumulang 100 oras kada isang linggo para lang magtrabaho. Hindi ito biro, lalo na't dumating siya sa punto na kahit sobrang pagod na siya ay hindi niya pa rin magawang tumigil sa pagkayod. Naisip niya na mas gugustuhin niya pang makulong ng saglit na panahon para lang makapagpahinga.
Dito nga niya nakuha ang ideya na magtayo ng isang facility na may pagkakahawig sa isang bilangguan, pero imbis na maging lugar ng paghihirap, ito ay magdudulot ng kapahingan sa kung sino mang gustong manalagi dito. Inabot ng tinatayang 3 billion Korean won o 2 milyong dolyar ang pagpapagawa ng buong facility, at karamihan sa perang ginamit para ipatayo ito ay mula sa sariling bulsa ng mag-asawang founders, habang ang iba naman ay natanggap nila bilang donations. Ang pangunahing layunin ng kanilang organisasyon ay hindi para kumita ng pera, pagkus ay para makapagbigay ng pahinga para sa mga Koreanong humahanap nito. Ang kadalasang customers ng Prison Inside Me facility ay mga overworked students o di kaya mga office workers na halos wala ng pahinga. Ang South Korea ay kilala sa pagkakaroon ng 52 hours na trabaho sa loob ng isang linggo. 6 to 8 na oras ay nakataya para sa regular hours at may posibilidad pang humaba dahil sa overtime. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga Koreano ang nakakaranas ng overworking na di kalaunan ay humahantong sa fatigue. Napansin din ng Korean government ang problemang kinakaharap ng mga manggagawa, kaya naman noong 2018 ay binawasan na ang bilang ng working hours. Ang dating 6 to 8 working hours ay naging 54 hours na, pero hindi ito sapat para punan ang higit na kinakailangan ng mga Koreano, ang pahinga. At ito mismo ang ginagawang papel ng Prison Inside Me. Sa pamamagitan ng pananatili nila sa facility ay magagawa nilang makatakas sa mabilis na daloy ng buhay at nakakasakal ng mga responsibilidad na naghihintay sa kanilang trabaho o eskwelahan. Sa lugar ding ito ay magkakaroon sila ng panahon para makapag-self-reflect, bagay na wala silang oras gawin noon dahil masyado silang abala sa pagtatrabaho. Simula noong 2013 ay meron na silang mahigit na 2,000 tao na voluntaryong nagpakulong sa facility para makapagpahinga. Takbuhan ito ng mga office workers na gusto ng isang araw na katahimikan para makapag-focus naman sila sa kanilang mga sarili. Ang mga gustong magstay rito ng 24 hours ay kinakailangang magbayad ng $90 o 120,716 Korean won para sa taong piniling magpakulong sa lugar na ito. Ang presyo na kailangan nilang bayaran ay worth it kung matatamasa naman nila ang panghingang hinahanap nila. Ang pagkakaiba ng establishmentong ito sa lugar na preso ay ang layunin ng lugar. Ang pangunahing layunin ng mga inmates na nakakulong sa tunay na preso ay ang maparusahan. Ang bawat galaw ng mga inmates ay nakamonitor at bawat paglabag sa batas ay maaaring mauwi sa kaparusahan. Pero ang Prison Inside Me facility ay nakalaan para gawing pahingahan ng mga mock inmates. Ang pagpunta rin dito ay kusang loob ng mga tao at hindi sila pinipuwersa para makulong. Ito ay ang klase ng lugar kung saan sila pwedeng mag-meditate at hindi rin sila obligadong sumunod sa mga striktong batas. Dahil hindi sila maaaring gumamit ng cellphone at gadgets at magkakaroon sila ng oportunidad para makapag-relax nang hindi iniisip ang trabahong naghihintay sa kanila pag-uwi. Imbis na mag-scroll sa internet ay magagamit nila ang oras nila para makapag-yoga sa kanya-kanyang kwarto o di kaya ay magsulat ng damdamin sa kanilang personal diary. Bukod dito, may pagkakataon din ang mga mock inmates para makapag-sharing sa kapwa nila inmates, mag-participate sa mga art programs at iba pang recreational activity. Isa sa mga mock inmates na namalagi sa facility ay si Park Hye-ri, isang 28-year-old startup business program manager na nagpakulong sa Prison Inside Me noong November 2018 kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbayad sila ng $90 kapalit ng isang araw na peking kulungan at ayon sa kanya, nakaramdam siya ng kalayaan matapos niyang makulong sa mock prison na yon. Isa siya sa mga overworked Korean workers na sinubukang makahanap ng pahinga sa facility. Ayon kay Park Hye-ri, masyado siyang busy sa pagtatrabaho kaya minabuti niya munang ipagpaliban ito saglit at magpakulong sa facility upang magkaroon siya ng oras para makapag-reflect. Para sa mga taong nakaranas ng magbayad para makulong sa facility na ito, ang tunay na kulungan ay ang buhay na babalikan nila sa oras na umalis na sila ng facility. Ang nakakapagod na working hours at kaliwat ka ng tawag ng responsibilidad ang tunay na nagpapasakal sa mga manggagawang Koreano. Kaya naman ang kulungan na dating simbolo ng paghihirap ay naging isa ng takbuhan ng mga taong gustong makapag-relax. Kagaya ng pangalan ng organisasyon na itinayo nila Nong Ji-yang at Kwon Yong-sok, ang Happy Factory ay tunay ngang nakapagdulot ng kasiyahan sa mga taong tumuloy sa kanilang prison-inspired facility. Ang Prison Inside Me ay mananatiling isang kakaibang paraan para makapag-enjoy sa gitna ng nakakalunod na agos ng buhay sa South Korea. Ikaw,
Gugustuhin mo bang magbayad para makulong kapalit ng isang araw na pahinga?